Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat magmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo ng puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan, napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon. At iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya. Hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaaring ngayong manig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 6, talatang 24. Ito po ang sinasabi. Walang aliping makakapaglingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi niyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit at nagpapakumbaba sa iyong harapan na humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at bigyan niyo po kami ng karunungan upang makasunod sa iyong kalooban. Gabayan niyo po kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Aming itataas ang aming mga kapatid na nangangailangan ng kagalingan dahil sa mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, Panginoon. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila, O Diyos, ay muling makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Patawarin niyo po sana sila ng kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Amin ding idinudulog ang aming bayan. Bigyan mo kami ng tapang na ipaglaban ang tama at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming bayan, O Diyos. Ipagkakaloob mo sa amin ang kapayapaan, kaunlaran, at gabay sa bawat hakbang. Mangyaring alisin ang diwa ng pagkamakasarili, kayabangan at katiwalian
mula sa aming mga pinuno. Hayaan silang magkaroon ng makadiyos na budhi at integridad upang akayin ang aming lupain na magkaroon ng masaganang kaunlaran. Aming inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na naghahanap ng trabaho. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, o Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na mga naghahanap buhay sa lansangan na sila ay iyong ingatan sa mga masasama. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kapatid naming mga nagsihanda upang pumasok sa kanilang trabaho. Ingatan mo sila sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo sila, O Diyos, upang sila makarating sa kanilang pupuntahan, trabahos na maluwalhati, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin, ang aming buhay, ang kalakasan, ang pag-iingat, lalong-lalo na sa aming mga pamilya, Panginoon. Ingatan mo po ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, at ang aming asawa, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo sila, O Diyos, sa lahat ng uri ng pagsubok sa buhay. Ilayo mo sila, O Diyos, sa mga kasamaan. Ang aming mga anak, dalangin namin, nagabayan mo po sila sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pagtatrabaho. Maraming salamat po, O Diyos. Ito ang aming dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang salitang paglilingkod, mga kapatid, ay hindi basta gawain lamang. Ito ay buong pusong pagsunod at pag-aalay ng katapatan. Ang isang alipin ay walang kalayaang hatiin ang kanyang sarili sa dalawang amo. Gayon din sa espiritual na buhay. Hindi maaaring hati ang puso. Kapag sinubukan ng tao na paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan ng sabay, mauwi ito sa pagkakagulo ng layunin at pagkahina ng pananampalataya. Hindi sinabi ni Jesus na masama ang magkaroon ng ari-arian o magtrabaho para sa ikabubuhay. Ang kanyang tinutukoy ay ang kayamanan bilang Panginoon. Kapag ang pera, mga kapatid, ari-arian, at material na bagay ay nagdidikta ng ating mga desisyon, inuuna kaysa Diyos at nagiging sukatan ng ating seguridad at halaga. Kapag ganito ang nangyari, ang kayamanan ay hindi nakasangkapan. No? Hindi nakasangkapan. Kung hindi, idulog. Ang problema sa paglilingkod sa kayamanan ay ito. Hindi ito kailanman nasisiyahan. Habang mas maraming nakakamit, mas marami pang hinahangad, di ba? Walang contentment ba? Kumbaga. So, ang kayamanan ay nangangako ng seguridad. Ngunit hindi kayang magbigay ng tunay na kapayapaan. Na? Mayaman ka nga, pero ang isip mo ay walang kapayapaan. No? Maaari itong magbigay ng aliw sa katawan. Ngunit hindi nito kayo kayang punuin ang espiritu. Iniwan nito ang tao na pagod, balisa at takot mawalan. Ang kayamanan, mga kapatid, hindi yan nakakapagligtas ng ating buhay. Ha? Kahit anong yaman mo, kahit anong yaman mo, anong trilyong peso pa yan, kapag ikaw ay namatay, kapirasong damit, kapirasong pantalon,
At kapirasong lupa ang maisasama mo doon. Sa lupa. Di ba? Kahit anong yaman mo, mga kapatid, hindi kayang buhayin ang iyong kapatid na nawala. Samantala, ang paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, ay nagdadala ng kalayaan at tunay na kasaganaan. Kapag ang Diyos ang Panginoon ng ating buhay, ang kayamanan ay nagiging kasangkapan lamang. Ginagamit sa tama. Ibinabahagi sa nangangailangan at hindi kinakapitan ng labis. Ang tiwala ay hindi na nasa yaman, kundi sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng biyaya. Dito nagmumula ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng salapi. Ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Nagmumula sa Diyos. Hindi makapagbigay ng kapayapaan ang inyong pera, mga kapatid. O sa tingin mo ba ngayon, yung mga nangyayari sa ating bansa, yung sinasabi nilang nangungurap, nananakaw sa kaban ng bayan, sila ba po kaya ay may kapayapaan sa kanilang buhay ngayong panahon ito? Wala. Ako'y naniniwala na wala silang kapayapaan. Kasi inuuna nila ang salapi, ang pera. Lalong-lalo na hindi sa kanila, ang pera ng tao yan, kaban ng bayan. Kaya, mga kapatid, unahin natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos kasi ang Diyos ang magkapagbibigay sa atin ng tunay na kapayapaan sa ating mga puso. Ang pahayag ni Jesus ay hamon din sa ating mga prioridad. Saan napupunta ang ating oras? Saan napupunta ang ating alakas? At saan napupunta ang pag-iisip? Ano ang una nating iniisip, mga kapatid, kapag tayo ay may problema? Ang kapangyarihan ng pera o ang kapangyarihan ng Diyos? Ang mga sagot sa tanong na ito ang naglalantad kung sino ang tunay nating pinaglilingkuran. Sa konteksto ng buong Matthew 6, malinaw na ang paanyaya ni Jesus ay magtiwala sa Diyos bilang Ama. Bilang Ama. Isang Ama na nakakaalam ng ating pangangailangan at tapat na nagkakaloob. Kapag pinili natin ang Diyos, mga kapatid, hindi niya ipinangako ang labis na luho. Hindi niya ipinangako ang labis na luho. Ngunit ipinangako niya ang sapat, ang kanyang presensya, at ang katiyakang hindi niya tayo pababayaan. Ang tanong ay hindi kung may kayamanan tayo o wala, kundi kung kanino nakaangkla ang ating puso. Sapagkat kung ang Diyos ay ating Panginoon, ang kayamanan ay mawawalan ng kapangyarihan maghari sa atin. Ngunit kung ang kayamanan ang ating pinili, mga kapatid, unti-unti nitong aagawin ang lugar na nararapat lamang sa Diyos. Kahit pakinggan natin ang panawagan ni Jesus. Pumili ng Diyos, sa Kanya matatagpuan ang tunay na buhay, ang tunay na seguridad, at ang kayamanang hindi nasisira, hindi nananakaw, o nawawala ng magpakailanman. Kaya mga kapatid, piliin natin ang Diyos. Tanggapin natin ang Diyos bilang ating tagapagligtas. Anhin mo naman ang yaman dito sa mundong ito kung ang iyo namang kaluluwa ay mamamatay o maghirap doon sa impyerno. Mga kapatid, kapag ang tao mamatay, isang pirasong lupa lang ang madadala. Hindi mo mamadadala yan, mga kapatid. Kailangan mo mag-impok ng yaman sa langit.
no? Ang yaman sa langit ay hindi nananakaw, hindi mawawala, at hindi nasisira. Kaya mga kapatid, inaanyayahan ko kayo, tanggapin ninyo si Kristo. Iwaksin ninyo ang inyong mga iniidolong kayamanan. Unahin mo si Kristo at sumunod ang mga pagpapalang ibinibigay sa iyo ng Diyos. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig at tapat na biyaya. Salamat sa bawat araw na iyong ipinagkakaloob, sa hinihinga ng buhay, at sa lakas na nagmumula sa iyo. Salamat sa iyong salita na patuloy na gumagabay, nagtutuwid, at nagbibigay liwanag sa aming mga puso. Nagpapasalamat kami sa kapatawarang iyong inialok, sa pag-asang muling bumabangon, at sa pagkakataong magbago. Salamat sa iyong presensya sa gitna ng aming mga pagsubok at sa kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Salamat sa mga taong iyong ginamit bilang daluyan ng iyong pag-ibig at pagpapala. O Diyos, tinatanggap namin ang lahat ng ito ng may pusong mapagpakumbaba. Naway ang aming buhay ay maging handog ng pasasalamat sa salita, sa gawa at sa pagsunod. Patuloy mo kaming akayin upang mamuhay ayon sa iyong kalooban at magpahayag ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Ito ang aming panalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Pagpalain mo nawa ang lahat ng nakikinig at isinasabuhay ang iyong mga salita, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Ilayo mo sila sa mapagsubok sa buhay. Bagkus proteksyonan mo po sila. Tulungan mo sila, O Diyos, anuman ang kanilang mga ginagawa. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.